hindi na makakontakt na mabuti. So, may tubig na pumupunta, hindi kaya, nagbabarado, yung paa natin namamaga. Nakatayo ko palagi, medyo chubby-chubby tayo, nape-pressure na sisira yung valves, yung dugo natin hindi na naaakyat, kaya namamaga ang ating paa. Pag uminom kayo, tapos bakit namamaga yung paa niyo? Balikan niyo yung doktor niyo kasi nakakamaga. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sineshare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. Hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Hello mga kababayan! Welcome sa isang bagong episode ng Medico.ph at today pag-uusapan natin ang isang napaka-requested niyong topic sa mga comments at yun ang pamamaga ng paa. So Doc, diretsahan tayo as usual. Ano po ang mga posibleng causes ng pamamaga sa paa? Nako, sobrang dami ang reason kung bakit namamaga ang paa natin. So, umpisa tayo sa mga organs kasi 'di ba namamaga ang paa natin? Pwede kasing sa puso. Then kasi yung puso natin, yung veins bumabalik sa ating puso, 'di ba? Yung arteries pumunta sa organ. Tapos yung vein bumabalik sa puso. Eh ngayon, kung puso mo mahina mag-pump, so nababaklag, nagta-traffic, so namamaga ating paa. So kakulangan ng supply po ng dugo? Mahina na kasi yung puso kasi dahil may mga na heart attack, yung pinag-usapan natin, yung myocardial infarction, nasira na yung muscles ng puso, hindi na makakontakt na mabuti. So, may tubig na pumupunta, hindi kaya, nagbabarado, yung paa natin namamaga. Other than that, Doc, meron pa po ba? Yun, liver, yung mga nanginginom natin, di ba? Pag nagkaroon ng sira ng liver, may problema. Bakit? Kasi yung nagsisirrhosis yung ang tawag dyan, yung cirrhosis kasi tumitigas yung ating liver, yung atay. Eh, pag tumigas yun, yung portal vein naman ang barado, hindi makapasok yung dugo sa ating, kasi ang ginagawa ng liver, nililinis na lahat ng dugo natin eh. Eh, di naman makapasok, nagbabarado yung pamamaga sa paa natin. Eh, tapos, maliban sa pressure sa portal vein, nagkaka-decrease tayo yung albumin. Ang albumin kasi, alam mo yung itlog yung puti ng itlog? Yun, yung puti ng itlog, nagsisipsip ng tubig yan eh. So, kung mababa ang albumin natin, yung veins natin, kulang ang albumin, lumalabas ng tubig, namamaga ang ating paa. So, tubig pala yung nagpapamaga, Doc? Yes, sir. Okay. Tapos, pangatlo, kidney. Yung kidney natin, number 1, kapag hindi tayo umihi, ano mangyayari? Masakit? Tsaka, yung tubig, sa katawan natin. Nare-retain. Nare-retain. So, namamaga yung paa natin. And or, kasi kapag yung kidney may konting problema, naglalabas tayo ng proteinuria. Umihihi tayo ng protein. So, yun, pag konti yung protein natin sa dugo natin, lumalabas pa rin yung tubig sa ating veins kasi wala na yung oncotic pressure. Yung pressure na kumihila ng tubig sa ating veins. Doc, mentionin ko lang, yung proteinuria, yun ho yung pag mabula yung yun, no? Tama. Yun, pag hindi yung mabula. Pero ibang klaseng bula, hindi yung may mga stick pa yun eh. Iba yung bula na yun sa pag malakas ang ihi mo, yung bula, iba yun. Kasi minsan hangin lang yun, no, Doc? Yung protina, yung parang hindi nawawala, no, Doc? Para siyang beer na, yung eksakto, parang beer. Yun. Sige, patest nyo po ang inyong mga ihi, at nang masiguradong walang protina. Any other organ issues, Doc? Yung iba naman, yung veins natin, di ba may arteries? Papupunta sa dugo natin, may arteries. Tapos may capillaries pa yan eh. Mas maliit. Mas maliit. Okay. Pagtapos, pag pumunta doon, bibigyan ng oxygen. So, ang gagawin ng pag nabigyan ng oxygen, babalik naman ang veins. Babalik. Yun yung mga ugat. Yan, makikita mo mga ugat. Veins yan, pabalik yan sa puso. Eh ngayon, yung veins, nakikita mo malaki na. Ibig sabihin, sira na eh. One-way valve kasi yan. One-way valve. Pag pumasok yung vein pataas, hindi na babalik. Eh kaso lang, nakatayo ko palagi or medyo chubby-chubby tayo, nape-pressure na sisira yung valves, yung mga dugo natin na hindi na naaakyat, kaya namamaga ang ating paa pag nasira ang veins. Yung venous insufficiency ang tawag doon. May isa pa, may lymph. Yung lymph, puti naman yun eh. Lymphatic system, yung puti, napupunta yan sa kanya-kanyang lymph node. Yung lymph naman ay kumukuha ng mga tubig, tapos meron mga WBC yan, kinukuha ng mga toxins, mga bakterya.
pati cancer cells. Kaya nga pag kinukuha nila yan, pumupunta yan sa lymph nodes. Ang lymph node, pinapatay nila yung cancer cells. Kaso lang, minsan pag sobrang dami na, hindi na kayang awayin yung cancer cells. Kuwari may breast cancer tayo. Una-una ang one way, papuntang pumunta dito, check natin kung may cancer cell na dito. Kung meron, tatanggalin din yung lymph node. Yung kulani, ang tawag sa kulani. Dito rin, tatanggalin din. Tatanggalin hanggang maging malinis yung kulani natin. So, tatanggalin yun. Yun, wala nang bumabalik na tubig din. Kasi tubig rin yan, babalik yan, tapos babalik rin sa veins yan. Yung pagbarado rin yan, ang tawag dyan, lymphedema. So, yung lymphedema may kinalaman sa cancer. Hindi naman lagi. Hindi naman lagi, pero yun, kapag pag may cancer, nababarado, or minsan-minsan, pag tinatanggal ng surgeon yung breast, namamaga yung kamay. Yun. So, pag nagre-retain yung tubig, no, Doc, pag hindi nakakabalik, yun yung cause ng After surgery. Okay. Infections, Doc. Yon, infection, tapos mga arthritis, syempre mamamagay pa mo pag na-arthritis ka. Tapos mga gamot, alam po ninyo yung amlodipine pag uminom kayo. Tapos bakit namamagay yung paa niyo? Balikan niyo yung doktor niyo kasi nakakamaga ang amlodipine. Tapos pag may mga iba gustong suminom ng estrogen, testosterone, steroid, ay nako, nakakamaga rin ng paa yun. Talaga. So, dahil din po nagre-retain ng tubig pag Yun, take na. nagkakos nag-retain ng like yung steroids. Parang masakit lahat yun, Doc. Okay. So, nakita na natin yung mga medyo common na causes. So, meron grupo-grupo. Unang-una, yung mga organ damage ho natin, no, Doc. Pangalawa, yung mga infection. And pangatlo, posible sa arthritis. Pang-apat, side effect ng gamot. So, napakaraming grupo. Tama po ba na depende ang treatment or ang lunas sa pamamaga ng paa, depende sa cause niya? Yun, tama po yun. So kung may problema sa puso, punta kayo sa cardiologist, ang bibigyan niyan, pampatibok ng puso or pangtagal ng mga tubig para hindi mabigat sa puso. Kapag may konti problema sa liver, ganun din, pupunta kayo sa gastroenterologist. Then kapag may problema sa kidney, nephro, gagawin, dialysis. So, nephrologist, yung doktor usually ng mga diabetic, tsaka nang may problema sa kidney, no, Doc? Kung infection, Doc, yung source, ano po bang doktor ang pinupuntahan pag ganun? Yung mga infectious disease doctor. Yun. Nauso sila nung pandemic, di ba? Yun. Magpapa-clearance ka sa kanila pag may gusto kang gawin eh. So yun. Halos lahat ng medyo mid to big sized hospital, yung pagtanong nyo lang sa information, infectious disease expert yan ang tawag sa nila or doctors. Doc, ang isa sa mga natanong sa comments sa amin, meron bang pinagkaiba yung mga namaga na pag pinindot mo, bumabalik sa dati yung balat? Or yung parang pag pinindot mo na flat lang, ano pong ibig sabihin nito? Okay, hinihiwalay naman yan, pitting and non-pitting edema. Ang ibig sabihin pitting, maga siya. So pag pinindot mo, pag tinanggal mo kamay mo, nandiyan pa rin yung parang kamay mo na yung parang indentation. Ang tawag dyan, pitting edema. Tapos pag yung iba naman, pag ginano mo, pag bumabalik ka agad, non-pitting edema yon. Okay? Pag pitting edema, usually galing siya sa may sakit sa puso, may kidney problem, at may liver problem. Yun ang dahilan doon. Pero pag yung mga non-pitting edema, yun, may problema yung mismong lymphatic vessels natin, doon nagbarado. So pag barado yun, talagang matindi yung pressure, kaya kahit napindot mo, hindi bumabalik ka agad. Punong-puno ka agad. And or, merong iba yung mga hypothyroid, mababa ang thyroid, yung mga T3, T4, namamaga yung paa, pati nga sa mata, namamaga yung eyelids nila eh. Then, pangatlo, yung mga tinatawag na lipedema, yung kasama yung fats na namamaga. Kaya nga, pag pindot mo, hindi rin nagkakaroon ng indentation. Anong mas delikado sa dalawa, Doc? Parehong dalawa delikado. Kaya nga. Okay. So, ang ma-advise namin, syempre ayaw naman natin ng takutan. For all we know, hindi naman delikado. Baka minor lang naman yung source ng pamamaga. So, ang the best talaga dyan, I know marami sa inyo naghahanap ng sagot dito sa mga videos. Tandaan natin, hindi naman official medical advice itong mga video natin. Sinasabi lang natin yung mga posibleng dahilan at posibleng treatment based doon. Pero ang pinakamaganda talaga, ipatingin nyo sa doktor kasi sila yung makakapagsabi for sure kung ano po talaga nangyayari sa mga paa nyo kapag namamaga. Pero dahil sa itong segment na to, malalaman mo na kung sinong pupuntahan yung doktor para isang doktor lang pupuntahan nyo, hindi papasa-pasa sa ibang doctors. Lalo na, mahirap ang buhay. Siyempre, kung malilimit mo sa isang doctor's fee lang, edi mas maganda. So again, pag sa puso, cardiologist. Pag sa atay, gastroenterologist. And then sa kidneys, nephrologist. And then pag infection, infectious disease expert. Lalo pag nilagnat, yon mukhang infection yon. Okay.
So, yun lamang po for today. Hopefully, nabigyan po kayo ng idea nung kung ano yung maaring dahilan at lunas ng pamamaga ng paa. Again, this is Glenn, the Managing Director of Medico.ph, along with my partner, of course, Dr. Anthony So, our Medical Director, saying stay happy, stay healthy. See you sa next episode. At ipagkalat nyo itong channel namin. Dumadami na yung subscribers. Salamat sa suporta nyo. Damang-dama namin. Bye-bye!